Hello, good evening mga ka-early vlog. Kumusta na kayo? Medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog kasi marami kong gawain. Medyo busy ako sa small business ko. Hindi rin ako gumagala para mag-vlog sa ibang lugar kasi hindi nga ako makalis ng bahay. Pero paminsan-minsan dapat umalis ako, either na ako ng bangko o sa palengke o sa grocery. Yun lang naman ang aking mga ginagawa. Wala akong ganap kaya hindi ako nakaka-vlog kasi medyo busy ako eh. Pero may kwento ako sa inyo guys kasi last week nagpa-PMS ako, nagpa-service ako ng sasakyan ko. Kasi every 6 months nagpapa-service ako ng sasakyan ko para make sure na walang magiging problema. Yung pinuntahan kong car service ay malapit sa LTO sa Sapang. Doon ako nagpaparehistro kay Yamboy doon ako nagpaparehistro. Napansin ko kasi buti na lang kamo guys pala. Nung pumunta ako doon sa service center, sa car service, sarado ko sila. So ang ginawa ko, nagpark muna ako doon sa LTO sa Sapang. Nag-question ako doon kasi nakita ko yung ORCR ko, yung OR ko 2024 pa. Hinahanap ko yung 2025. Kasi ang alam ko talaga guys, lagi ako nagpaparehistro 2 months before nagpaparehistro na ako. Kasi ang number ng place ng plaka is 6. So dapat June yun. Pero April pa lang or March pa lang, nagpaparehistro na ako advance kung kay Yamboy. So, nagtataka ako, bakit, tinanong ko si Yamboy, sabi ko, bakit ganito yung aking ORC is 2024, yung 2025 wala. Sabi sa akin, baka hindi ka nagparehistro. Sabi ko, sir, yun din talaga nagpaparehistro ako. Talagang pagkakatanda ko, nagpaparehistro ako. So, ang ginawa niya, i-chinik niya sa computer niya. So, ang lumabas, guys, talagang hindi ako nakarehistro ng 2024. Yun mo yung guys, mag-iisang taon na kung hindi nakarehistro. Kasi ang susunod kong rehistro, itong June 2026 eh. Yun ang pagkakaalam ko. Dahil 2025, nag-rehistro ako. So, itong June 2026, kailangan mag-rehistro ulit ako. Hindi pala ako nakarehistro last year. Buti ka mo, hindi ako nahuhuli ng pulis. Kasi, madalas ako nasa Manila eh. Kung saan ako pupunta eh. Sa Manila, sa Quiapo, sa Umpin, madalas sa Baclaran. Buti ka, hindi ako nahuhuli. Otherwise, kung nahuli daw ako, 12,000 yun, yung hindi ka nagparehistro. Kaya ang sabi sa akin ng Yamboy, kung gusto mo, sa June ka na magparehistro para isahan na lang. Kaya lang, ano pa lang naman ngayon, February o March pa lang ngayon. 3 buwan pa, di 3 buwan hindi magagamit yung sasakyan ko. Kaya sabi sa akin ni Yamboy, kung gusto mo naman, parehistro ka na ngayon, tapos sa June, parehistro ko ulit. Ang parehistro pala nila is 4,750. So, wala akong choice kundi magparehistro. Kasi nga, takot na nga ako. Dala-dala ko sa sasakyan ko nga noon sa Sabang dahil magpapa-PMS nga ako eh. So parang bigla ako natakot. Sabi ko, baka mamaya, pag nag-drive ako, ma-tsempoan ako, mahuli ako. Kaya wala akong choice kundi iparehistro yung araw na yun. Kaya nang kinabukasan pa, makukuha yung aking papel. So pagkatapos kong magpa-service sa nagpa-PMS nga, umuwi na ako. Siyempre, careful ako kasi baka mahuli ako. Wala akong dalang papel eh. Yung papel ko kinabukasan pa makukuha. Kaya yung anak ko na lang inutusan kung kumuha ng papel ko kinabukasan, nagmotor na siya. So, hindi ako umalis ng bahay. So, sa madalit salita, meron na ako ngayon rehistro. Kaya lang, na-doble gastos ako dahil sa June, magre-rehistro na naman ako another 4,750. Gastos Tapos ito pa isa guys, may isa pang problema ko pa. Siguro nakikita nyo sa vlog ko yung tungkol sa tubig ko dito sa bahay. Ilang beses na ako nagreklamo to sa water district kung bakit ang dumi nakuha kong tubig. Napakadumi talaga, siguro nakikita nyo naman sa vlog ko yun. Ilang beses ako nagreklamo at ilang beses din nilang ni-report at ilang beses din ako naghintay na wala namang pumupunta.
Ngayon, may isang araw, may yung kapitbahay namin sabi sa akin, eh di ano yung, ano mo, ano yung nasa kontador ng tubig mo? Sabi ko, ano yun? Yung pala, yung tinignan ko, dumating pala yung, ano, yung taga water district. Pero, yung request ko na dapat i-pull out nila yung tubo ko na nasa ilalim ng kanal. Siguro kaya ang tubig ko napakadumi. Kasi yung 5 years ago, na ano yan, nasa kasanang ng sakyan. So, naputol yung, naputol yung tubo. So, in-report ko yun, dinugtungan ngayon ng taga Prime Water. Ang tingin ko kasi, hindi maayos yung pagkakadugtong eh. Magmula kasi noon, kada nagmumotor ako, kasi ang tubig naman kasi, kung di ako mumotor, hindi siya lalabas kahit sa baba, hindi lumalabas yun. Kaya wala akong choice kundi magmotor. Tsaka yun din naman advice nila eh. Wala na daw sila magagawa sa tubig. Talaga daw mahina ang tubig. So magmotor na lang daw ako. So kaya nagmumotor ako. Kaya lang sa gabi ako magmotor. Ngayon nakita ko, minilagay silang parang, hindi ko maintindihan eh, parang kontador din eh, na kulay puti eh. Na dumating sila na hindi ko alam, pero nilagyan nila. Kaya nung isang araw, pumunta naman ako sa water district at tinanong ko, ano to inilagay nila. Actually, ito may picture ako noon na. Sa inyo. Ang gusto ko kasi, ang nangyari, i-pull out nila yung nalalubad yung cellphone ko. Ayaw na yan, bukas. Ayan, bukas. Ang gusto kong mangyari kasi, i-pull out yung buong tubo at palitan nila. Baka sakali na pag napalitan yun, hindi na marumi yung maigib ko. Kasi tinatanong ko na may mga kapitbahay namin dito sa lugar namin eh, kung madumi ba yung tubig nila eh. Hindi naman daw. So ako lang. Kaya panay ang punta ko doon sa water district, panay ang complaint ko. Ang ginagawa naman nila is sinusulat lang naman yung mga sinasabi ko at ire-report daw. Sabi ko nga sa kanila, wala bang admin dito? Parang admin makausap ko. Eh, ganun din daw eh, ang admin nasa kabila. Eto guys, yung nilagay niya, oh. Oh, kung pakikita ko sa inyo, ewan ko, ayan, yan yung nilagay nila na hindi ko maintindihan ko ano yan. Oh, sabi nila sa water pressure. Sabi ko, hindi naman gagana yun dahil wala naman sumasubang tubig sa baba namin eh. Iikot yan kapag nagmotor ako. So, ibig sabihin, mas lalong lalaki yung presyo ng tubig ko dahil nilagyan nila ng ganito. So, ngayon, yung nag-report ako, dahil tinanong ko nga ito, yun, sinulat ulit. So, sa ngayon, naghihintay na naman ako sa kanya. Sa ngayon, 2 araw na ako naghihintay, walang pupunta rito. So, sa Lunes, sa Martes, titingnan ko kung may pupunta rito para titingnan ko anong resulta ang pwede nang gawin dito, kung anong pwede nang mangyaring gawin para naman yung tubig ko ay malinis. Kasi ang gastos eh, pero mo monthly nagbabayad ako ng, dati nga yung una 2,200 plus lang eh. Aba yung pangalawa naging 400 plus na. Eh ngayon pa, ewan ko lang kung ngayon kung magkano. Kasi kada nag-iigib ko ng tubig sa gabi, siyempre nung motor ako malakas. Kasi may tubig na rito eh, wala na mga pila-pila eh. Malakas yung tubig, siyempre yung motor ako, kaya lang madumi. So ang ginagawa ko, lahat yung tumutulong tubig na malabo, na kulay brown, tinatapon hanggang sa luminis. Kaya lang, hindi talaga luminis eh. Kaya wala akong choice kundi ipunin na lang kahit madumi. Kasi kisa naman wala kaming pambuhos sa kubeta, panghugas ng puwet. Paano na yun? Eh di gagamit lahat kami ng mineral water. Eh ang hirap kaya ritong mag-igib. Kaya kahit marumi yung tubig dito, pinagtsatsagaan namin. Kaya ang nangyayari, nagdodoble gastos ako kasi bumibili ako ng mineral water para sa panluto. Sa panlaba nga, hindi na kami naglalaba kasi nga iitim talaga damit mo, kaya papalaba ako kasi nga madumi. Pabili mo ang daming gastos sa tubig, iniinom namin, binibili pa namin. Dati kasi, yung water district, naiinom yung tubig yan eh. Tapos naging prime water, nagkadaloko-loko ng tubig.
Ngayon, kinuha na naman ng water district, ganun pa rin ang problema, madumi. Hindi ko lang alam kung ako lang nakakakuha ng madumi o yung ibang kapitbahay namin dito o parehas din nakukuha nila dumi. Pero may nagko-comment sa akin, madumi din doon sa kanila eh. Anyway, sana naman ma-action na ng water district yung problema ko na makatikim naman ako ng malinis na tubig. Tapos isa pa guys, ito, di ba, dahil may gera, di ba, sa ibang bansa, ito, nagtataasan na yung gasolina. Huling gasolina ko na isang araw lang, nasa 50 plus, 56 yata. O ngayon, nakita ko sa balita, nasa 60 plus na, mag-80 pa. Pero mo, ang pahirap tayo ng pahirap. Tapos, ito pa isa guys, ha. Pumunta ako ng Meralco last week. Ang Meralco pala guys, kung hindi nyo alam, o siguro iba hindi alam, iba alam, ang Meralco pala, ang payment mo para sa Meralco, pag on time ka magbayad, at yung on time mong magbayad for 3 years, na hindi ka nag-fail, magbayad na, hindi ka nag-fail, meron ka pala makukuhang incentive. Meron ka makukuhang ito sinasabi na, eligible daw ako makakuha ng air refund of bill deposit. Sabi niya daw kasi sa on time daw ako magbayad for 3 years. So kasi ako naman kasi kung nakatanggap ako ng bill ng Meralco, isang araw lang bayad niya. Okay, 2 araw binabayaran ko na. Kaya on time ako magbayad. Ngayon pumunta ako sa Meralco nung 2000 na to. Yung pumunta ako sa Meralco nun guys, kasi para makuha ko nga yung sinasabi ng incentive na yun na pwede daw makaklaim. Ito guys, tingnan nyo kung anong petsa pa yan. Ito pa yung bill ng tubig ko noong 2023. O di ba, ang baba pa. 2023 pa yan. 2023, pumunta ako sa kanila dahil kiniklaim ko nga ito. Yan, sabi niya yan. Kiniklaim ko yan. Ang sabi nila, hindi daw pwede ako mag-claim kasi hindi daw ako nakapangalan dito sa address, sa bill namin. Kasi nakapangalan dito yung anak kong panganay Kaya hindi ko po pwede ito ma-claim. Dapat daw yung anak ko. So binigyan nila ako ng form. Ito, yung form nila. Papirmahan ko dito sa anak ko. Tapos, ibalik ko sa kanila. This 3 years ago to guys, 2022 to. Kaso nga, ang anak ko naman may trabaho yon. So hindi na pupunta dito sa Dasmariñas. Siguro kung pupunta man siya dito Sunday, wala namang office yung Meralco. So hindi ko napapirmahan. Ayun blanco pa So lumampas na naman na another 3 years. Ito yung pinaka-latest kong bill. Ayan. Ito mo ha. Ito mo yung difference nung 2023 hanggang ngayon 2026. Ang difference kita mo, ang laki-laki Malit pa nga yan, minsan 6,000 plus nga At may notice na naman ganyan. Ayan, yung notice na ganyan. So, magiging doble. Kasi tinanong ko 3 years ago, tinanong ko magkano ba ma-refund ko? Nasa 3,000 daw yon. So, sayang, di ba? So, siguro, after 3 years, nasa 3,000 din dito or less. Kaya lang, hindi talaga pwede ako ang mag-refund o magkumuha nito kasi kailangan daw anak ko. Sabi ko, hindi naman pumunta kasi anak ko rito Ngayon, ang ginawa nila guys, umalis yung babae sa customer service. Pagbalik, sabi, sir, sorry, hindi na kayo eligible na makakuha ng refund kasi nawala. Bakit nawala? Kasi, once na meron kayong balance na hindi nyo nabayaran, mawawala lahat yun. Mawawala daw lahat yung makukuha, yung refund ko mawawala. Sabi ko, lagi akong bayad, every month bayad ako, 1 day, 2 days, nababayad na ako yan. Yun pala, kaya pala nawala lahat yung refund ko, guys. Nung last month pala, nagbayad ako, hindi ko na ilagay ito, 0.1 cents. Dahil dyan sa 0.1 cents na yan, nawala lahat yung i-refund ko. Ganun daw yun, sabi ng Meralco. Sabi ko, 1 cents lang, nawala na agad yung i-refund ko. Ganun daw yung sistema nila. Once na
meron kang kahit ma-balance ka ng ganyan sentimo, mawawala daw lahat yun. Kaya wala, ganun pala ang patakaran ng ng Meralco. Pag 3 years ka nakabayad na wala kang delay, meron kang marirefund. So meron siya notice dito. Kaya lang, katulad ko, hindi naman straight ako magbayad. Dahil sa 0.1 centavos na yan, nawala lahat yung yung i-refund ko. Kaya ang sama-sama na doon ko sa Meralco nung pumunta ako. Sabi ko, pumihira naman kayo. Sabi ko, isa pa, sabi ko, gusto nyo yung anak ko ang pukuha nito hindi nga makapunta dito para mapirmahan to. Sabi ko naman sana, kung ipalalamog ko sa anak ko, tapos ipapirmahan niya, ipapalalamog ko pabalik, tsaka ako sa kanila dadalhin. Kaso, paano pa mangyayari? Nawala na nga yung ibibigay nila sa aking refund. Kasi nga dahil sa 0.1 cent na hindi ko nabayaran last month. So, nagkabalance ako ng 1 cent. Kaya kayo guys, huwag kayong, kung straight kayo magbayad, huwag nyo kalilimutan yung cents na yan. Kasi dahil sa 1 cent na yan, nawala lahat yung i-refund ko. At kung, yan, katulad niya, sinabi ko sa inyo, kung straight kayo magbayad for 3 years, tsaka lang kayo makakakuha ng ganito. Pero pag hindi, yung may mga balance kayo, kaya hindi kayo nakabayad ng isang buwan, o ganun, wala kayong marirefund sa Meralco. So, grabe Meralco, no? Isang centavos lang, tinanggal nila yung almost 6,000 na dapat i-marirefund ko. Yun lang guys. Yun lang kwento ko ng mga nakarang araw na wala naman akong ginagawa. So, yun lang kaya ang kwento yun. So, guys, ingat kayo araw-araw at maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa akin. God bless you.